makaawit, makapanalangin. And si Pastor ay patuloy na masasabing makapagpahayag pa po dahil as I have said, the timeline, yung imminence po, yung imminence ng panahon, nariyan na lahat na isa sa katuparan. And as I have said, di po ba, nag-escalate ang sitwasyon doon po sa area na yon ng Gaza. At may nangyari na pinapatupad nila ngayon ang pagsisisihan kung sino ang nagpasabog ng ospital na yon. At sabi nga, along the way, may mga namamagitan na, as per good news daw yon, dahil parang silver lining daw yon na merong hostage na pinalaya dahil naiipit na doon yung Hamas, no? And current events lang din po para aware kayo sa biblical prophecy na nangyayari. And alam natin, may mga nag-mediate, may nagne-negotiate, and later times, pag talagang sumagsag pa po ang bakbakan, lalabas na po ang Antikristo upang magpatupad ng tinaguriang peace covenant na yan. Yan. And I hope you're excited dahil nariyan na po ang pangyayari. Well, sa mga hindi masyado pong nakakaalam or bago pa sa pananampalataya, may patutunayan lamang po ang salita ng Diyos, hindi si Pastor, sa araw na ito. Akin po kayong hihikayatin sa patuloy na mga katotohanan na atin pong masasabing pinagdaanan, naranasan at patuloy pang mararanasan ng salita ng Diyos. And yes, overall, yung development, andyan na po. And kahit po ang mundong ito ay nagpapatuloy sa mga pangyayari dahil pinipresent ko we praise God, tayo po ay nandun sa church age na. Kung sa Biblia, ika nga. Nandun po tayo sa mga huling pangyayari na. And we thank the Lord. Siguro, pasalamatan muna natin siya, magpalakpak nga muna po tayo. Praise the Lord. Yan. Wala tayo dun sa panahon pa ng Old Testament. Naku, tagal pa natin mag-intay. Di ba? Maililibing pa muna tayo, etc. Kasi, kita niyo mga nangyari sa Old Testament. Salamat, balikan na lang natin. Wala naman tayo nung panahon ng World War II pa. Ewan ko kung may matanda pa tayong kamag-anakin na nakaranas ng World War II, sinasabi nilang hirap. And, naku, lalong mahirap ang nuclear war, World War III. Kung sakaling maiiwanan pa tayo. So, marami po ngayon sa mundong ito na tinaguriang mga pangyayari. Pero alam nyo, sa dami, at hindi po kami bias kahit sa mga makakapanood sa amin sa YouTube, rest assured, ang amin po mga pagpapahayag ay naroon lagi sa mga katotohanan lamang po ng salita ng Diyos. Walang dagdag bawas dahil sa darating na Lunes, Mayor, huwag niyong kakalimutan. Mananalo kaya si Mayor, barangay lang yun. Parang sa Millennial Kingdom po ang sinasabi ni Pastor. Yung biruan po namin ditong Mayor, I pray maging Mayor ako doon sa Millennial Kingdom. At joke-joke namin po dito yon. But anyways, again, sama ng mga nais naming ipanghikayat po sa kabuuan ng mga kapatiran, yung mga baguhan, naroon po tayo Doon na tayo sa timeline ng between 6,000 years to 7,000 years. At dito po tinagurian ng mga biblical scholars yung mangyayaring Great Tribulation. Pero bago nga po mangyari yon, papaunawa ko lang ulit ang tayo natin para klaro po ang ministeryong ito. Nakatayo po tayo doon sa bago po mangyari ang Great Tribulation, yung ang binanggit ko kanina, bago sumulpot yung Antichrist, kukunin po muna tayo sa ulap. And then, susulpot yung Antichrist, siya yung magpapatupad ng peace 3.5 years.
Ayan na, Daniel 9, Revelations 13. Nandyan po yan, naituro na ng maraming beses yan. At pwede nyo ulit basa-basahin. And then yung 3.5 years, yun na po. Popersahin na po niya lahat na sumamba kayo, yung maiiwan, no? Tatatakan kayo, kung wala kayong tatak, hindi kayo makakakain, etc., etc. And doon sa 3.5 years, doon po yung mga pangyayari na yon. Na naroon ang pagbuhos ng mga salot ng Diyos, na ultimo yung mga naiwan, sa kagustuhan nilang mamatay, may panahon pong hindi sila mamamatay. Kakainin nila yung mga, kahit yung baby nila, sabi ng Jeremiah, no? Nandun po yung grabe ang magiging pangyayari. And tayo po ay hindi makakaranas nun sa kanyang pangako. And then, babalik po siya, tayo, sa mga unang hinirang, yung sa tinatawag pong Battle of Armageddon, ayan. And then, kukunin tayo para to sa Millennial Kingdom. Ano po, yung mga remnants na maiiwan. But again, pinapaunawa ni Pastor yon. After 1,000 years, patatakasin po. Ano po? Si Satan ulit. And grabe pa rin po ang malilinlang niya. And yun na po yung final na sabi ng Peter, susunugin na po ng Diyos ang mundong ito, matapos itapon sa bulid ng, yung tinatawag po nating lake of fire, yung Gehenna, no? Yan, sa mga marurunong, tignan nyo kung may mali ang pastor na ito, no? Sa nanonood sa YouTube, hindi po ako pastor-pastoran, alam ko po ang aking pag-aaral, no? Ng tinatawag na eschatology, no? Alam ko po yung mga study of the end times na yan, ayon po sa salita ng Diyos, hindi sa gawa-gawa ni pastor. And then, nakaugnay po yan, no? Yun na po yun. Bagong Jerusalem, bagong new heaven and earth, doon po tayo. At wala na pong no more sorrow, no more pain. Doon tayo sa presence of God. Whatever symbolical, ano yan, ng prophetic Bible na yan, ng Revelation, ay mangyayari po. Bakit po nire-emphasize ni Pastor? Wow, Pastor, parang pantasya yan sinasabi nyo, ha? Ever since, lagi kong binabanggit sa inyo yun. Nangyayari na po. And hindi po tayo, sabi nga, nandoon sa lumang tipan na hindi pa natin unawa. Kumpleto na po 66 books nasa atin na. Pinahayag na, no? Yung nung mga lumang panahon nila, lamang tayo. Kasi hindi pa yung kabuuan, hindi pa naipahayag ang mga mangyayari. Sa lumang tipan, nag-aantay lang sila ng tagapagligtas. Sa bagong tipan po, dumating na po ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. At siya po'y inaantabayanan na lang natin sa muli niyang pagbabalik. At kabuuan po kaya yung kanina po Psalm 78, anong issue doon? Yung kaligtasan. Hindi nila yun pinahalagahan at hindi nila yun pinangahawakan. At nagpapatuloy sila sa mga gawaing pagkamundo. Sila'y bansang Israel. Hinirang na sila ng Diyos. Alam na nila kahit papano, tingnan niyo yung excerpts ni Pastor, alam na nila yung kwento ng buong lumang tipan ni Moses na may Diyos silang kinikilala, no? At prophets na nagpahayag, pero ganun pa rin ang ginagawa nila sa Psalm 78. Basahin niyo na lang po. But, napakaganda pa rin ng kwento doon. Ang bait pa talaga ng Diyos, merciful. Dahil hindi pa nga natutupad itong pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Pero tayo po sa panahon na ng iglesia, dumating na, nangyari na, at yan nga, biruan na naman, bare months, ipapanganak na naman daw Panginoong Hesukristo. Ay, puro kalokohan po ang mga kaalaman na yan, yung ganung pangyayari. Then, eto na. Sa final po, paghuhukom ng Diyos, wala na po siyang awa. Pinali na po no? Ang haba na po ng binigay niya, basahin niyo po sa Peter. 1,000 years, ang haba na po. And may patawa nga si Pastor kanina, natatawa ako. Ang aking may bahay po ay nagbilin na.
may pinagbilinan na siya ng iiwanan namin na aso, bahay, na po, etc. Pero magaling pa rin yung puso ng aking may bahay. Sabi niya, sakali, hindi ko na lang babanggitin, sakali, sabi niya, huwag ka lang magpapatatak. Maliligtas ka pa, magpapugot ulo ka lang pag naiwan ka. No? So, sa mga maiiwan, sabi po ng Revelations 13, huwag lang po kayong magpapatatak ng 666. Either sa noo o sa kanang kamay natin, baka naman kasama nyo naman si pastor nung panahon na hindi. Pangungunahan ko kayo, huwag tayong magpatatak. Huwag tayong magpatatak. Tsaka sakaling may iwan si pastor din, Kasi baka mayor ako dito lang pala, hindi pala sa Millennial Kingdom. So, baka may iwan ako. But anyway, ang aking pamamanhik, nandun lahat yan yung mga binabanggit kong yan. Hindi po yung gawa-gawa ni pastor. Yan po yung mga napag-aralan. At may dinidiin ako ngayong umaga Ay, Lord, thank you. Marating ko po itong katatayuan kong ito. Mapaunawa ko na po sa mga kapatiran na ito. Sa mga kapatid namin, na baguhan. Ito po ang pinapahayag din ni Apostol Pablo noong kanyang panahon. Matapos niya nang maunawaan lahat, nag-aral siya kay Gamaliel. Natutunan niya mga aral ng Hudyo mula sa Lumang Tipan at nang tapos na ang Panginoong Hesukristo din sa kwento na unawaan na niya mga aral ng itong mga iba-ibang mga lingkod ng Diyos na ito na inusig-usig, kasama siya doon. Pakibasa po, assignment. 1 Timothy, 2 Timothy, nandito na po yung kabuuan ng kanyang mga pinapahayag. Dahil dito po nalalapit na rin siyang mag-alay ng kanyang buhay. Malapit-lapit na siyang ipapatay ni Nero. And nandito na po yung kanyang katatayuan sa pananampalataya. Para ba tayo ngayon i-relate natin ang mga sarili natin tulad nung nandun sa Psalm 78. I-relate natin ang mga sarili natin. Pakitanungin niyo mga katabi, sino ang Diyos na iyong pinananampalatayaan sa umagang ito? Okay. Yan po ang may issue ni Pastor ngayon Kasi, yung Diyos ba na yun na kinikilala nyo, pinananampalatayaan nyo, nabago ba ang inyong mga buhay? Kasi kung hindi rin po nabago ang inyong mga buhay, ito po ang kwento niyan. Ipapaliwanag ni Pastor. I am not also perfect, but I stand before the Lord here this morning. Witness ko po ang aking may bahay, ang aking 2 anak, kung paano binago ang buhay ko po dahil sa pananampalatayang ito. Kasi kung hindi rin po mababago ang inyong buhay sa pananampalatayang ito, ano yung laging sinasabi ni Pastor dati pa? Bumalik na lang tayo sa dati nating buhay. Maging walang hiyaan na lang tayo. Naglolokohan tayo dito, Kristyanuhan tayo, pero kung ano-ano din mga pinaggagawa natin. Nakuha niyo po yung essence nun? Wag na, di ba? Nagpapagod kayo. Nagsasayang kayo. Tayo pala, sama si Pastor doon, sakali. But, meron akong i-assure sa inyo ngayong umaga. Tulad ni Pablo, kasi tinitignan ko rin ang buhay niya, ganoon din si Pastor, paano ako tumahak. Pakibasa po, ang ganda niya, 1 Timothy, 2 Timothy. May ilang lang po akong dadaanan ng mga mahalagang aspeto. And Ma'am Jane, alam ko, nasa travel kayo. 2 Timothy 1:12 ang akin pong key verse. And sabi niya, matapos niyang pasimulan, etc., ang mga paalaala, bago siya ialay niya ang kanyang buhay, sabi niya, for the which cause, I also suffered these things. Dinaanan ko din lahat yan. Totoo nga naman, dami ko din dinaanan Pampisikal, pampamilya ko, etc. Dami ko po dinaanan. Pero malayo ako sa kalingkingan ni Pablo. Siya kasi na stone to death. Ako naman, na-threat lang ako ng mga drug lord. Mga ganon.
Pero hindi naman ako na-stone to death. So, hinahambing ko yung sarili ko eh. Kung pampisikal, nagkaroon din ako karamdaman dati. Brother Nerio, di ba? Nagdaan din si Brother Nerio sa pangkaramdaman. Tayo lahat. Iba-iba. Pero, ito yun, mamaya, meron akong ipapaliwanag dyan. Nadaanan ni Pablo. Nadaanan natin. Pastor Rico. Kung ano man ang mga karamdaman natin, lalo na si Ma'am Jane. No? May biruan nga, di ba? May ano na, parang, wala dito yung nagbiro sa akin eh. Isang bulati na lang, pipirma. At hindi daw mag-i-enjoy yung uod sa akin kasi wala daw laman yung buto-buto ko. Anyway, sabi nga, nevertheless, wow, hindi po ito sa ano ha, hindi ito doon sa Netflix na yun ha, hindi yun sa Netflix. Yung nevertheless, mga nanood nitong nevertheless na ito. I am not ashamed, for I know, ito po yung hashtag ko, for I know whom I have believed. And hindi lang po yun, and I'm persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Ano man ang mga kakaharapin, tayong narito pa, nag-aantabay ng pagkuha ng Panginoon sa ulap, anumang oras, o ano pa ang mga dadaanan pa nating realidad ng buhay. No? I really pray, ganito na po ang puso natin. Nakita ko po ang isang uri, kasi pinasimulan nito ni Pablo ang kanyang 2 aklat na ito. Maliban doon sa iba pa na aklat niya. Pero dito po kasi, ito yung pinakang huli na niyang aklat Ang sabi dito, sinimulan niya na banggitin, ano po, yung aspeto na yon, gusto ko rin pong ipakita sa inyo, yung 2 verse na yon, sa 1 Timothy 1:5, binanggit niya doon ng isang uri ng pananampalataya. Sabi niya, Timoteo, ikaw ganito, itong mga magulang mo, at meron sila nito. And I hope, nasa sayo din ito. Verse 5 ng chapter 1 ng 1 Timothy. And then, talon din siya, no? Sa 2 Timothy chapter 1 din, verse 5. Parehong verse 5. Lord, natapat lang kaya ito? Parehong verse 5. Parehong yung idea. Again, sabi niya dito, unfeigned faith, doon sa 1 Timothy chapter 1 verse 5, faith unfeigned. Pinagbaliktad lang niya. Huwag niyong tatayaan baka tayaan niyo. Lord, Pastor, baka naman manalo pa ako bago dumating si Lord. Manalo pa ako. Marami pa akong bayarin, Pastor Baka manalo pa ako. Patikim naman, Pastor. And kami ni Sister Michelle, totoo. We're enjoying life now. Not to be extravagant, but kung whatever we have extra, alam naman ni Lord yun kung paano kami gumagampan, umaagapay. But whatever na sakaling maiiwan sa Antichrist, tinitikman naman namin. Tinitikman ko na, oldie na ako Pagod na akong magdamo, pagod na ako magtanggal ng popo ng pusa at saka ng asong pinakakawalan doon sa aming subdivision. So kami naman ay nagpalagay ng kahit mumunting lang po, bakod na murang-mura. At pipicturan ko yon pag napinturahan bukas para makita naman ninyo ang malapalasyong bahay ni Pastor. Pero hindi po, kasi iwanan na po natin yan, mga pera nyo
At hindi naman ako yung ganoong klaseng kultong pastor na mga ginto ninyo, Ma'am Ningning, kolektahin na, ha? Lahat na, ha? Mga, sa bangko ninyo, tayo magpatayo na ng ating bahay-sambahan. Doon tayo lahat at lilipad yun. Aerodynamic yung anong yun, yung mga may tulis nila. But anyway, sabi nga, unfeigned faith. Ano ba meaning ng word study muna tayo? Ano ba meaning ng unfeigned or feigned? Well, there is this kind, sabi ko nga, sa pasimula ko dapat, in this world, many things to believe. Di ba? And kaya nga nag-post ako ng 3 ilustrasyon ko eh. Una, yung bokdok namin, galing nun. Di ba? Pinresent ko, ano na ang realidad tungkol sa cancer. Ha? Kaya kami, ni Sister Michelle, ready eh. Sakali, hindi kami mag-undergo ng chemotherapy. Talaga kasing poison yan eh. Pero wala naman ako magagawa sa aking kuya pastor na kapatid eh. Yun yung dinaanan niya. Paprolong ka lang niya, di ba? Tulad ng isang palabas ng pinaliwanag ko sa inyo. Kaya nga sakaling pag meron na tayong mga diagnosis, magano na tayo, magpa-necrological na tayo ng buhay pa para marinig natin yung mga sasabihin ng mga makikiramay. Di ba? Tama nga naman yun, napakaganda nun eh. Ako pag sakali may timetable na ako, ganun habang wala pa si Lord, mag-necrological na ako para kumpleto pa yung mga pastor ko, di ba, nakasama, maririnig ko pa, ang sasabihin nila, ang gwapo mo talaga, pastor, mga ganun, ganun. Di ba, hindi yung katulad nun, pag nandun na ako sa kabaong ko, tsaka lang ako sasabihin, ang gwapo mo, pastor. Di ba? Huli na yun. Dapat, habang buhay pa ako, sabihin nyo na, di ba? Oh. And yung aspeto na yun, napakahalaga. No? And then, tignan nyo, yung mga nagmi-meet up, sa kanilang paniniwala, di ba? Kung ano paniniwala yan. Sa kanilang paniniwala, ang gugwapo at ang gaganda nila. Di ba? Nag-post ako. Yun pala, yun yung bagong apps ngayon, di ba? Huwag niyong linlangin ang sarili ninyo. Kung ano kayo, yun kayo dapat. Pero meron din si pastor nun, pero hindi ko ipopost. Nakatago. Ma'am Jane, nasa na yung akin, Ma'am Jane? Wala pa eh. Nagpagawa kami kay Sister Jane kahapon para titignan lang namin ano yung tsura namin. Hindi ito ba, love? Okay. Hindi, kasi sabi ko kay Ma'am Jane, gusto ko yung backdrop, yung para akong mayor sa Millennial Kingdom, yung suot na gano'n, yung yung tawag ng Victorian, ano ba yun? Yung parang gano'n. Para, pero pang personal ko lang yun, hindi ko ipopost. Makita ko lang itsura ko sa Millennial Kingdom. Ano itsura ni Pastor. Then anyway, I go back. Diba? As I have said, in this world, ang daming paniniwala, superstitious belief, etc., etc., mga kung ano-ano. Ngayon na namang ngayon at 31, magliliparan na naman, maglilipana na naman ng katatakutan, etc. Diba? Paniniwala. Well, I go back first dun sa word study ng unfeigned faith. Tawag dito, doon ako dumidiin eh. Genuine, or bahala kayo sa English ninyo, or genuine. No? Bahala kayo, ha? Hindi, kasi may gumagamit ng genuine, may gumagamit ng genuine. Bahala kayo. Ha? And, di ba? Yun nga, kaya nga, bahala kayo. How you pronounce that adjective word na yun. No? And, pag tinagalog, ang dami kasing gagamitin hindi makatotohanan, peke, etc. Diba? Pag hindi genuine ang other side. And yan yung basihan ko ngayon eh. Dinidini Pablo, kung genuine o genuine ang inyong pananampalataya, mababago po ang pagkatao natin. Well,
May process siguro. Sige, iniintindihan ni pastor yung process. Ikaw muna ay ilalaga, ikaw muna ay ituturbo, ikaw muna ay pressure cooker, at na mga pangyayari. Sige, pahirapan muna kayo ng demonyo para lumambot kayo, no? And then to the most, ipupugon kayo yung litsunan ng ulo ng mga litsyon. And to the most, tigas nyo talaga, tigas nyo ha, tigas mo talaga. O dito ka sa Gihina, sa Lake of Fire. Palagay ko doon, lutong-luto ka, lalambot ka doon sa Gihina. No? Ang problema, hindi ka naman doon malulusaw kasi forever ka doon, nalalangoy-langoy sa Gihina. Isaiah, Matthew 25. Per the Bible po, hindi ni pastor. And, klaro po eh. No? Kung tunay, ang iyong pagkakilala, pananampalataya, pananalig, bahala kayo gumamit ng Tagalog word. Dadating ka sa panahon, ano man ang sitwasyon ng buhay mo, at ngayon nakatayo si pastor, ang dami ko nang dinaanan eh. Anong word ni Paul? For I know whom I believe. His words, mga pangyayari sa buhay ko, napatunayan ko po, totoo itong ating pananampalataya. And ina-assure ko kayo ngayong umaga, ano't anuman ang mga mangyayari po, no? Manghawak po tayo. Tingnan natin yung ilang characters, babalansin ko. From the Old Testament, there are these two characters na pakikitaan ko naman kayo na meron sila nitong unfeigned faith na ito. Sabi po sa panahon ni Moses, sa Numbers 14:11 to 22, makikita niyo po dyan si Moses. Grabe ang pribilehiyo niya. No? He has that unfeigned faith na maligtas ang kanyang kababayan kasi sabi ni Lord, tumabi ka na, gugunawin ko na yung lahi na yan. Kung si Moses lang po ay makasarili, maraming Kristiyanong makasarili. Kung si Moses lang po ay makasarili, basahin niyo po yung Numbers 14 na yan, napakaganda 11 to 12. Ano sabi ni Moses? No, Lord. Namagitan siya, no, Lord. Namagitan siya. Mapapahiya po. Matapos mo kaming ilabas, Lord, sa Ehipto, etc. Pero kung makasarili lang si Moses, yes, Lord, sige, gawan mo na ako ng bagong lahi. Basahin niyo po yung verse 12. Sabi niya, di ba? I will make a new, what? Generation from you. Sabi niya kay Moses. Grabing pribilehiyo yun dapat. No? You have seen the unfeigned faith ni Moses sa Diyos na kinikilala niya ng panahon na yun. Hindi pa nga niya nakilala ang Panginoong Hesukristo. Na pa? And here goes also, mga ilang characters, kasi marami na tayong pinag-aralang characters eh. Ito yung mga nakita ko nakarelate dun sa unfeigned faith. Here's Jehoshaphat, King Jehoshaphat sa 2 Chronicles 20:20. Ganon din siya. Labanan. Wala silang pwersa-pwersa. Unfeigned faith. Babaguhin niya ang pamamalakad ng kaharian ng Israel. Lalaban sila kung kanino sila dapat lumaban. Parang kung sa spiritual ng churches natin ngayon, dinaanan ko na rin yun eh. Dinaanan ko na rin yung buhay ni Moses. Di ba? Daming pangyayari. Si Jehoshaphat. Basahin nyo na lang po 2 Chronicles 20:20. And dalawa po silang katauhan sa lumang tipan. Grabe po, wag na. Siyempre, nagamit nyo na si Daniel dati, sila Joseph. Ito naman mga ito, di ba? Hindi pa natin masyado itong ninyo na kikitaan. Nakaugnay sila dun sa pananampalatayang binabanggit ni Pablo. Unfeigned faith. Genuine. Bahala kayo.
kahit anong dinaanan, anong dadaanan, nandun ang kanilang, sabi nga ni Pablo, for I know whom I believe. And here goes the very words of our Lord Jesus Christ. Pakikopya po ha. Sample lang po ito. Kumuha lang po ako ng tag-iisa sa Synoptic Gospels. When I say Synoptic, part ito po ng mga privileges na pag-aaral. And alam nyo, yung sa mga pastor-pastoran, hindi po nila ito alam eh. Again, yung mga figures of speech na ito na binabanggit ni pastor, yung parables, yung mga type, yung mga binabanggit na iba-ibang aspeto, and much more, yung hyperbole na yan. Dami yan. Dapat nakaugnay-ugnay yan. Hindi yan basta lang kaalaman. Aalamin din po natin kung tama sa tema. No? Para bang pag nagluluto, tama sa timpla. Baka masyadong maalat, masyadong matamis. Andun po yung aspeto na yun. Yun po yung tinatawag nating systematic theology. No po? At hindi gaya-gaya, putumaya, kopya-kopya sa mga commentaries, bip-bip, pasensya po kayo kung mahilig kayong ng mga commentaries ninyo, yung pinapakain nyo sa miyembro ninyo galing sa lata, delata. Magluto po kayo hanggang may panahon pa, no? Sa mga nakakapanood sa amin sa YouTube. And then, here goes. Matthew 9:28, again, Matthew 9:28, ano sabi ng Panginoon? He is able. He is able if you believe. He is able if you believe. Pakibasa na lang po yan, ha? Hindi ko na pagkakatagalin, eh. Kasi didiin ko lang po yung dapat kong idiin. And then, in Mark muna, Mark 5:36, Mark 5:36, ayan, sa October 31, patawan na lang to. Do not be afraid. Tatakot na naman kayo, dadalawin na naman kayo ni lolo, lola, etc. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Do not be afraid. Hindi lang po yan dun sa binabanggit ko po na the evil cannot harm us. If you believe, ano man ang sitwasyon sa buhay, yan, kami ni Sister Michelle, we are really just preparing. And holding on to the words of the Lord, Matthew, Mark, o Luke. Luke 8:50 is the healing. If you believe, sabi niya doon sa mga pinagaling niya, if you believe, napakasimple. The very word again, believe, bawat yung verses na yan, may believe yan. May word na believe yan, yung mga verses na yan. Yeah? And then, siyempre sa Book of John, ito na yung matindi. Kasi sabi niya, someday, nakita nyo na yung mga dapat kong ginawa, pero hindi nyo ako pinaniniwalaan pa rin. Pero someday, paniniwalaan nyo, pagbalik ko sa ulap, ano po? John 6:36. And now, finally, Paul emphasizes in Galatians 3:22 that the faith given to them that believe, nandun po. Sa aspeto po ngayon ng mga nangyayari sa paligid, maraming tayo po ay mula maliit ay napaniwala ang mga kung ano-anong bagay sa mundong ito. And kayo po ngayong umaga ay inikayat ko sa anong aspeto. Although, binabalansi po natin na yung extremities. Huwag naman tayo maging extreme sa pananampalataya. Pero balansin nyo, katulad ni Pastor, nung ako'y payuhan ng aking cardio, kailangan nyo ng ganitong gamot. Masunurin po akong pasyente. No? Hindi po ako yung doktrina ng ibang
relihiyon, bawal magpasalin ng dugo. Diba? Hindi po ganun. Dahil very clear, si Lucas po ay doktor. Doon po na ano yung yung conceptualize yung concept ng medical aspect. Kung doon ka pagagalingin ni Lord, dalawang paraan po magpagaling ang Diyos, divine healing, and yung tinatawag po nating aspect ng paggamit niya ng siyensya. Pero yung alam natin doon sa paggamit ng siyensya na yun, at alam mo na rin naman na makakasama lang lalo sa kalusugan mo, ang Diyos po ang nakakaalam ng buhay natin. Kung ready ka, alam mo define na yun na ang chemo, ipapayo ng doktor. Kasi for the purpose, ipoprolong lang ang iyong buhay. Pero, ang Diyos ang nagpoprolong ng buhay natin So, nasa inyo na po yan. Binabalansi ko po kayo ngayon. And here goes now, ano puntos ni Pastor ngayon? Mga kapatid, dadating tayo na hindi tayo nabubuhay lang dito ng forever. Akala natin, ano po? Kaya nga, kahit yung mga anak-anak namin, ayan sila, Matt, Dave, lalo na si Kuya Dave, no? 11 na? 12? 13. Yun. Dave, ha? Dapat si Jesus nasa puso mo, ha? Kasi, gusto mo makita si, Pogi Mayor sa Millennial Kingdom. Sa group chat namin yung Pogi Mayor na yun. Presence of God inside. Si Dia, marami kaming mga pinapahayag, si ate. And I stand before you, hindi ako bias. We have done ni Sister Michelle, ang pwede naming magawa. Now, na-prove namin. Ang dami kami na-prove. And inulit namin sa inyo, wala pong exempted. Ate, stand by your faith. I hope hindi pahuli ang aking pagpapahayag na ito. Pastor Rico, bukas kung ano man yung check-up, iba-iba Sila Brother Joey. Well, Sister Helen. God bless you, Sister Helen. Alam niyo, yung may nagpabigay, may nag-bless. Alam niyo yung term niya sa akin? Sobra-sobra na po ito. Pero nandun siya sa ganung kalalagayan. In need. Tandaan po natin ulitin ko lang kasi minsan nalulungkot na rin si Pastor Hindi naman ako nagkukulang ng paalaala. Sige, sakali man na. Double J. Ikaw si Job ngayong umaga. Meron kang mahirap na sitwasyon. Realidad ng buhay. Pakicheck. Tulad ni Job. Ikaw ba'y nasa kalooban ng Diyos? Yes, si Job ay nasa kalooban ng Diyos. Pero meron siyang ganung pangyayari. Si Jonah, ng oras na yon, nandun din siya sa mahirap na sitwasyon, kinain pa siya ng malaking isda. Ano ang tawag natin doon? He is out of the will of God. Consequence. And nakakalungkot minsan, doon sa consequence na yon, yung mga mahal natin sa buhay, ang mga nadadamay. Na ba? Dahil nga, mula sa numbers na yun na pinabasa ko kanina sa Psalm 78, ayaw niyong maniwala. Diba? At hindi man kayo pinapaniwala ni Pastor ng kung ano-ano Setting aside na lang po yung pogi si Pastor.
Bahala na kayo kung maniwala kayo doon. But the Word of God, ay dapat po natin paniwalaan. Pinapaniwala kayo ng mga subjects ninyo, academics ninyo, Kim, okay yan, no worries yan, no? Dyan, okay yan. Magiging kaalaman nyo yan eh. Pero iba yung kaalaman natin sa salita ng Diyos. Dahil hindi kayo malilinlang ng dyablo, mararanasan niyo yung dapat. Although sabi ko nga, wala naman makaka-perfect. Pero, mas gusto niyo ba yung lagi kayong Jonah na may mga consequence? Instead na dito kayo Job. Si Job nga na nasa kalooban na ni Lord tinaas pa ang antas ng pananampalataya. Si Jonah, tinutuwid ang antas ng pananampalataya. No? Pero si Job, alam niyo si Job, Romans 8:28 pa rin eh. Ikinabuti pa rin, no? Nang alisin ni Lord yung kanya munang yaman, ay mga anak muna, tapos yung kanyang yaman, para palitan to the fourth generation ng mga mababait na anak. No? Kasama ba doon manugang? Pastor Rico? Kasama yun, kasama. Kasama yun. Papalitan! Mga kapatid, nandun na po tayo sa panahon. Alam niyo, bless ako kanina umaga. Ganda ng bungad ng text ko Pastor, sharing my tithes, alam niyo bagong-bago siyang kapatiran. For the 4th straight months, muli niyang kayang ibigay. God bless you, kapatid. Nababago ka sa iyong kaalaman. Nababago ka sa mga katuruan. Na-update naman ako na nagtuturo sa inyo Lalo na yung mga nasa ibang lugar daw natin. Nababago daw sila sa mga kanilang buhay doon. No? Hindi ko man namomonitor. Si Brother Joey ang nagmomonitor. Ina-update lang ako ni Brother Joey. Nababago ang katatayuan ng mga nakakasama ni Brother Joey sa Bible study nila. Yun po yung unfeigned faith. Pero kung ikaw ay matagal na, baka doon ka maluluto sa gihina. Pero too late na. Too late na. Too late na. Well, I'm speaking now from my heart kasi ngayon po, ministry-wise, nasubok ko to Bata pa ako noon. Yan, magse-celebrate tayo sa November 12. 33 years na akong pastor. Lord, thank you. Ito ako sa Timoteo. Nadaanan ko to pero malayo pa rin ako sa kalingkingan ni Apostol Pablo. Pero I will face the Lord anytime, knowing I know whom I believe. I know whom I believe. Hindi po ako matitinag, hindi po ako mapapatumba ng dyablo. Sabi nga nila dati, tumba na si Ed. Ed nga lang tawag sa akin Tumba daw si Ed. Paano tumba Ito, nakatayo ako Ha? I know whom I believe. May maganda pong awit ngayong umaga. Leading ko lang po ito. Meron niyang author, Pakialaala niyo itong awit na ito. Kung ano man ang inyong kalalagayan sa buhay ngayong umaga, ano man ang sitwasyon natin, kasama po si Pastor dyan. Kasi nag-prepare po ako ng yung aking gampanin bilang pastor, mga kapatiran, ministry natin, preparatory lahat. And hope, Lord, namamanik nga ako, Lord,
kahit mag-last anniversary na kami na lang, di ba? May we have the best anniversary. 27 years. May 7, no? May 7. Tapos, yun nga, nakaka-touch dahil as I have said again and again, very, yung number 7. Pag pinicturean ko na po yung aking Garden of Solace, meron ako doong 7 bonsai, symbolical of the 7 lampstand. Ano po? Puro yun. Nagbibiro sila, last chat naming group, patawa. Sabi ni Ma'am Ningning, parang sementeryo, ang kulay. Black, red, white, and gray are the colors of the coming 4 horses. Kaya nga ang color ng Holy and True, black, white, red. And kung hinahanap niyo, pasarasa ng gray. Tingnan niyo na lang po yung mga miyembro namin kulay gray. Gray sa pananampalataya. Kidding aside po, the 3 colors ng Holy and True, black, red, and white, ay part. Biblical po, pag gumagawa si pastor, biblical. Kaya nga, natutuwa naman ako sa identity ko. Ang identity ko daw ay si biblical. Ang ganda yan, ang ganda ng identity ko. Si biblical, tuwan-tuwa naman ako pag ginaganon ako. Kasi at least, si biblical ako, hindi ako pastor-pastoran, hindi ako immoral, hindi ako kung ano. Diba? Yung gusto ko rin yun, yung dating tinawag sa akin, diktador. Okay yun. Kasi, kaya ka nga pastor didikta mo yung mga dapat na kalooban ng Diyos sa miyembro. No? Muli po, because I know whom I believe. Pakitandaan po itong awit nito, ang ganda. Ma'am, worship team, hali kayo, pakisuyo.
Amen. With all I am. And kasama po ng pagkakataon sa mga kapatid na naroon po. Just believe. Ama namin sa langit, muli sa aming Panginoong Jesucristo na naipahayag na isa katuparan ang mga pangyayari na hinulaan sa lumantipan. Nag-aantabay na lang lamang po kami ng inyong muling pagbabalik. Higit sa Psalm 78 na yon, the deliverance or the salvation na amin na pong pinangahawakan. Lord, inaantabayan na lang namin yung buhay na walang hanggan na kapiling po kayo. Pinaranas na lang po sa amin dito sa mundo ang mga pangyayari sa buhay namin. I hope maunawaan na po ito ng karamihan. Kahit po yung mga baguhan na ma-enjoy na po nila namin ang panahon sa piling mo. Dahil sa takdang panahon, Lord, iiwanan namin lahat ang mga bagay sa mundong ito. At yun nga po, we are so privileged, imminent na po, nangyayari na po lahat, yung nakasulat din po sa mga propesiya na mangyayari sa huling panahon. Lord, naghihikayat kami sa mga nanghihina, na naroon po, panaligan lang po kayo, panampalatayaan, paniwalaan. Just believe, Lord, sa inyo. And naroon po sa mga nagkakasala, makapagsisi pa. Lord, lagi po, yun po yung aming pinapaunawa. Huwag lang pong spiritual sin, Lord, dahil sin that leads to death. Sayang po ang napasimulan sa kanila. And then, Lord, from my heart, either tatlo po yun, napaliwanag ko na dati, either fake po ang naging hipokrito lang po, anyo lang na naging Kristiyano pero hindi po naman totoo, kaya po makikita ang bunga. Or either genetic, Lord, merong diferensya sa utak, kaya hindi nababago. So, kayo nakakaalam, Lord. And Lord, thirdly, uso na naman po ngayong katapusan, mga mapoposes. So, marami po, mga napoposes, na torturing spirit po ng demonyo. So, we just commit everything now, Lord. Paalaala, na kahit sa mga matatanda na sa pananampalataya, Lord, mas pag-ibayuhin namin ang pananampalataya namin sa inyo. Masunod na po yung dapat na mga masunod dahil yung po ang issue, Lord The unfeigned faith, Lord, makikita, mararanasan, mababago ang uri ng aming mga buhay. And Lord, tinatalaga namin sa kapangyarihan po ng iyong banal na Espiritu lamang. And Lord, sa katotohanan ng iyong salita, naroon po ang katuparan ng lahat. But Lord, again, not to be biased, sa mga mahal namin sa buhay, sorry kung hindi namin sila makikita sa inyong presensya dahil wala na pong lungkot sa panahon na yon. Dito na lang po ang lungkot namin. Kaya nga, Lord, thank you sa mga kamag-anak ko na nanonood. Lord, magamit po ang iyong salita. Unawa ko din, Lord, a prophet is not welcome in his own home. But Lord, naniniwala ako, Lord, na meron ilan sa mga mahal ko sa buhay ang naroroon sa iyong kaligtasan. Lord, pagpalain po ang mga nasa puso ng mga kapatiran namin sa iba't ibang lugar. Lord, may patuloy silang lumago. Madami kang warning, yung pong mga puno na hindi bumubunga, binibigyan lang po ng timetable mo, puputulin mo, Panginoon, sa takdang panahon. So, andyan po lahat. Andyan po lahat. And Lord, siyempre, ayaw din namin maging bias when the word able was used a while ago. Pahabol ko lang, Lord. Lord,
ayon po yun sa iyong kalooban. Hindi po yun laging puro blessing, puro answered prayer, puro ganito. Lord, hindi po. Yun po ay you are able kung kalooban mo, Panginoon. So, kung ano po ang kalooban mo, Lord, let thy will be done sa aming mga buhay. At hindi po yung will namin ang masunod dahil totoo po, nalalapit na ang iyong muling pagbabalik. Pagpalain po ang Holy and True Christian Fellowship, Lord. Lord, deep in my heart, kung hindi na namin matikman ang sarili naming bahay-sambahan, Lord, dadating kami sa takdang panahon sa Millennial Kingdom. Naroon kami sa iyong palasyo, Panginoon. And someday, Lord, andun kami sa presensya mo, the new heaven and new earth, the new Jerusalem, na mangyayari po because we know whom we believe. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen and amen and amen. Kasama po ang pangkalahatang mga kapatid